Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, nabigla ho tayo dito ho sa aksyon na ginawa po ng Korte Suprema mga kabida. Po? Ang bilis po eh. Okay? Naglabas po sila ng order laban ho dito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, sa petisyon na isinampa po mga kabida ng mga abogado. Okay? Ito hong writ of kalikasan. Okay? Diyan po sa Korte Suprema. Po? Patungkol po ito sa anomalies and ghost flood control projects mga kabida. Kaya nga nabigla ho ako kasi ang bilis po. Okay? Timely masyado mga kabida sa mga pinag-usapan po natin ngayon. Ito hong issue po ng corruption sa flood control projects. Okay? Ang bilis. Pero hindi ho kasing bilis, mga kabida, doon po sa 2025 National Budget Petition. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung ano na po ang estado po ng petition na yon na isinampa po mga kabida ni Congressman Sid Ungab at Attorney Vic Rodriguez. Okay? In-schedule para sa oral argument, subalit ipinospone. Pero hanggang ngayon, wala na. Okay? Natutulog na po sa pansitan itong petisyon ni Ungab. Bakit ang bilis po dito sa flood control projects? Bakit doon ho sa 2025 national budget, wala ho tayong balita kung ano na po ang estado po doon, mga kabida? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin tinalakay po ng Korte Suprema mga kabida? Okay? Yun yung very confusing po mga kabida. Yung hindi ho pag-aksyon ng Korte Suprema doon po sa 2025 national budget. Wala naman po silang inilabas po na explanation ho dito. Okay? Kung ang kanilang magiging argument ho dito mga kabida na may mga mas importante at urgent pa na mga petitions na kailangan po naming aksyonan kaysa ho dito sa 2025 national budget. Okay? Ano bang mas pinakamahalaga at urgent pa dito? Kung tutuusin po dito, ang involved dito mga kabida is lahat ng mga Pilipino. Okay? Yung 2025 national budget na kinwestiyon, hindi lang po ng isa, dalawa, tatlo, apat, kundi lahat ng mga Pilipino na nagbayad po ng buwis, mga kabida. Okay? Ang gusto lang po nating malaman ho dito, kung ang 2025 national budget, mga kabida, ay valid ba yon o invalid? Okay? Para naman po malaman po natin mga kabida, na yung panukalang batas na pinasa po ng Kongreso at pinirmahan po ng Pangulo, kaya naging batas po ito mga kabida. Okay? Naging General Appropriations Act. Tama ba yon? Legal ba yon? Valid ba yon? Ganun lang po yon kasimple. Okay? Pero bakit? Hanggang ngayon natutulog pa. Hindi natin alam kung nasa state of coma ba ito pong petisyon ni Congressman Sid Ungab, mga kabida. Okay? Bakit ito? Ang bilis po. Natataon po mga kabida. Ito pong writ of kalikasan mga kabida. In connection mga kabida sa issue po ng anomalous flood control projects. Yan yung medyo hindi natin maintindihan sa Korte Suprema. Sana magpaliwanag po sila dito. We deserve, the people deserve, sa action po ng Korte Suprema. Kasi ito na lang po yung natitirang institusyon, mga kabida, sa tatlong branches po ng gobyerno na meron pong mataas ang integridad. Okay? Itong executive, legislative, questionably na po ito, mga kabida. Ito na lang sana
judiciary, ang Korte Suprema, ano? Yan na lang natitirang may integridad na institusyon po ng gobyerno po ngayon. Sana wag ho nilang hayaan, mga kabida, na mawala pa ang respeto po ng taong bayan sa kanila. Okay? Yun lang po yung iniintay po natin. Yung tatalakayin po ng Korte Suprema, ang petisyon ni Congressman Sid Ungab at Attorney Vic Rodriguez laban ho dito sa 2025 national budget, mga kabida. No? Okay? Wala na pong iba. Ganun lang po yun. Wala na pong iba. Yun lang yung inaantay po ng taong bayan po, mga kabida, na magsalita ang Korte Suprema. Kasi yung 2025 national budget, ang turing po dito, pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan po, mga kabida, ng budgeting. Budget ng Pilipinas. Okay? Bakit hindi ho makuhang talakayin ito ng Korte Suprema, no? Mga kabida, ito, tanong ko lang ito bilang isang taxpayer po dito. At part po doon po sa nag-question sa 2025 national budget. May pakialam ho tayo dito kasi pera po natin yan. Mga kabida. Kung saan-saan na lang po napunta. Yung pera natin, yung buwis na binayad po natin. Okay? Thinking na ang gagawin po ng gobyerno, ibabalik po sa atin yun. Sa pamamagitan po ng mga magagandang proyekto at serbisyo po, mga kabida. Sana po yung magagandang serbisyo, kagaya na lang po sa PhilHealth. Okay? Doon sa 2025 national budget, apektado ho ang PhilHealth po doon, mga kabida. Natural. Hinihingi po namin yung paliwanag po, di ba? See? Since andyan na po sa Korte Suprema yan, dapat bigyan naman po ng justice po ng Korte Suprema, na mapaliwanag po sa taong bayan, mga kabida, na yung laman po ng 2025 national budget, legal ba yun na ipinasa ng Marcos administration o hindi? Ganun lang po yun kasimple. Pag sinabi po ng Korte Suprema, legal yun, tapos na po yung istorya, mga kabida. Wala na po tayong pag-uusapan dyan. Okay? Pero kung sasabihin po ng Korte Suprema, illegal, invalid yon, ano hong pwedeng gawin po natin doon po sa mga involved na mga mambabatas? Okay? Mananagot ho ba dito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang nag-affix ng kanyang signature para maging batas po itong panukalang batas ng Kongreso? Mga kabida? Yun yung mga tanong na hindi pa natin masasagot ngayon hanggat wala hong desisyon ang Korte Suprema dito ho sa issue po ng 2025 national budget. Sana kung gaano man kabilis ang aksyon ng Korte Suprema dito sa flood control issue, mga kabida, ganun sana ang ginawa ng Korte Suprema doon po sa 2025 national budget. Natatakot ba sila sa magiging repercussion dito ho sa isyung ito? Natatakot ba sila na lumabas yung katotohanan dito, mga kabida? Natatakot ba sila sa mga taong involved ho dito? Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.